Hello mga friendship! Lucy Domingo po, licensed broker from BDDR. Nag-iisip ka ba na kumuha ng kondo? Alamin mo muna yung mga dapat mo isaalang-alang bago kumuha. Ano nga ba yun? Number one mga friendship, know your purpose. Kung ang pagbili mo ng kondo ay pure residential lang, good. No, madali yan. Maraming nag-o-offer yan. Pero kapag ang purpose mo ng pagbili ng kondo ay for rental, Airbnb, o yung mga staycations, kailangan mo munang i-check kung allowed ba yon ng developer. Diba? Very important yan. Number two, of course, know your locations. So, ayun nga mga friendship, dapat alam mo kung saan ang prime locations. Alam niyo ba kung bakit mga friends? Of course, kung for investment purposes siya, dapat yung mataas ang resale value at mabilis ang pagre-resale. Or kung gusto naman natin siyang iparenta, dapat nasa business district siya or accessible sa mga MRT, sa mga buses at mga public utility vehicle. Number 3 mga friendship, i-check natin yung developer. Of course, maraming developer dyan, pero mas maganda pa rin yung mga kapitapitagan or kilala na sa industriya para whether nasa sales process or after sales or nasa maintenance, alam mo na nasa safe na lugar or safe side ang investment mo. Number 4 mga friendship is understand the cost. Of course, hindi lang amortization ang babayaran mo. Meron pa tayong mga HOA dues or yung mga monthly dues. Meron din tayong mga babayaran na miscellaneous fees, taxes. Kaya dapat alam nyo kung ano nga ba ang kabuuang babayaran at ano pa yung mga recurring charges na kailangan nating i-check. Ang next, of course, is ang ating payment terms. So, maraming offered na payment terms, lalo na kapag condo. Flexible kasi yan, lalo na kapag Avida, Amaya, or yung mga big developers. Kaya kung hindi nyo kaya yung nakapost na payment terms, i-check nyo, meron pa bang option? Kasi baka pwede pang baguhin or merong payment terms na pasok sa iyong budget. Of course, no? Next natin mga friendship, ay check the turnover date. Kailan nga ba ang target or estimated turnover ng inyong condo unit. Next natin mga friendship is kung pwede bang mag-visit ng site tour or yung tripping para makita nyo yung mga actual na units natin, yung location niya, gano'n siya ka-accessible, maganda ba yung placement, or kung OFW, seaman, or you're an expat, of course, i-check natin kung pwede ang virtual tour. Next, of course, mga friendship is i-check natin yung mga amenities. Kung appealing ba yung mga amenities sa future tenant or yung mga magre-renta sa atin, or bagay ba siya sa lifestyle natin. And of course, mga friendship, ito yung pinaka-last dapat, you work with a legit licensed broker or yung mga accredited salesperson para sigurado kayo na ma-assist kayo mula umpisa hanggang dulo. Ang pagbili kasi ng condo mga friendship, kung hindi ito ready for occupancy o yung malilipatan na agad, mahaba ang down payment term. So, ibig sabihin, mahaba-haba ang inyong